Una sa ating mga balita, nasa 18 business agreements ang inaasahang maiuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na biyahe sa India. Sa kanyang paghimok sa mga investor, kabilang sa mga ibinida ng Pangulo ay ang talento ng mga Pilipino. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nagbunga ang kabi-kabilang business engagement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang gabinete sa India. Yan ay matapos mapirmahan ang 18 business agreements na inaasahang mas magpapatibay pa sa economic cooperation ng dalawang bansa. Sumentro sa renewable energy, infrastructure, healthcare, education, information technology, business process management, digital services at manufacturing ang mga napirmahang kasunduan. Kinumpirma yan ni DTI Secretary Cristina Roque sa Philippines-India Business Forum sa Bengaluru, India. This gathering stands as a testament to our enduring and dynamic partnership, marking a new and exciting chapter in the economic collaboration between the Philippines and India. Sa serye ng one-on-one meeting sa Bengaluru, nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Ison Tower, Nephroplus, Hinduja Group at Tata Consultancy Services. Inihayag ng Ison Tower ang pagtutuon ng malaking investment sa digital infrastructure ng bansa, habang nangako ang Nephroplus na palalawakin pa ang access sa serbisyong dialysis, alinsunod sa universal healthcare. Pinagtibay naman ng Hinduja Group ang patuloy na pagsuporta sa IT-BPM sector ng Pilipinas at interes sa bagong larangan ng kooperasyon. Inilahad ng Tata Consultancy Services ang planong palawakin ang operasyon nito sa bansa bilang katuwang sa digital transformation at workforce development. Ang mga pagpupulong ay bahagi ng layunin ng administrasyon na iposisyon ng Pilipinas bilang stratehikong hub para sa innovation-driven at sustainable growth sa Indo-Pacific region. Sa kabila niyan, ibinida pa rin ng Pangulo sa harap ng business groups ang Pilipinas bilang isang investment hub. Binigyang diin ng Pangulo na handa ang Pilipinas na suportahan ang foreign investors hanggang 27 taon dahil sa anyay stable regulatory environment at incentives. Ipinunto rin niya ang digital economy ng bansa na inaasahan daw na lalampas sa $40 billion sa taong 2030. Kasabay ang pagbibigay diin sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para mapabilis ang proseso ng pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa. Our policy direction is very clear: to make the Philippines a trusted, connected, and competitive node in the Indo-Pacific economy. This is the spirit of our administration's Bagong Pilipinas vision, a new Philippines that enables innovation, drives inclusive growth, and welcomes partners who share our aspirations for prosperity and for progress. Hinimok din niya ang investors na mag-invest sa bansa dahil sa talento ng mga Pilipino at kakayahan ng mga ito sa wikang Ingles na dahilan niya para maging globally competitive ang Philippine workforce. To our esteemed Indian partners, I want to assure you that the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with continuing and unwavering support. Dumating ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Bengaluru, India bilang bahagi ng 5 araw na state visit ng Pangulo. Alas 8 ng gabi mamaya inaasahang darating ang Pangulo sa Pilipinas. Mula Bengaluru, India, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.